mag-part 2 tayo ng John 17. At yung title po natin dyan, huwag po niyong kakalimutan, ang kalulhatian ng Panginoong Hesus na nasa Ama. Basahin po natin ulit yung mga bahagi po ng kasulatan kung saan natin hinamon po yung ating pong message. Verse 1, this word speak Jesus. And lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. Verse 5. And now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Yun po yung mga salita ng Panginoong Hesus sa Ama. Bago po naghiwalay ang Panginoong Hesus sa piling po ng kanyang mga alagad, alam natin yan. Napagtagpo natin na ang pinakalaman po ng kanyang mga salita sa Ama ay ang kanyang kalulhatian. Ang kanyang kalulhatian ay dapat nang ibigay ng Ama. Napagtanto na rin natin sa nakaraan na ang kalulhatian ito ay pansamantalang nawala ito nung siya ay nagkatawang tao, sapagkat ang pagka-Diyos ni Jesus ay tinanggal. Kaya ang kalulhatian ito na nasa Ama, na kalulhatian ni Jesus, ay yung binabawi ng Panginoon. Pinuutusan ng anak ng Ama na ibigay nito. Dahil ang kalulhatian ng anak ay noon pa, nung meron na ang Diyos, ay meron na yung kalulhatian ito. Napagtanto natin na bago sinilang si Jesus, bago nagkatawang tao si Jesus, ang kalulhatian ito'y tinatanggap na niya mula sa Ama. Nung i-declare niya ito, nung sa Hebrew chapter 1, kung maalala po niya, kung paano niya lulhatiin o mabigyan ng pagsamba ang anak. At ngayon po mga kapatid, magpapatuloy po tayo. Samahan po niyo ako muli sa araw na ito. Samahan niyo po ako na sagutin natin ang isang tanong dito na bakit nandun sa Ama yung kanyang kalulhatian? Bakit nasa Ama ang kalulhatian ng ating Panginoong Jesus? At bago po natin masagot ang mga bagay na ito o ang tanong na ito ay pasyalan po natin ang mga bahagi ng kasulatan. Ang mga bahagi ito ng kasulatan, nasasagot doon sa ating tanong, bakit yung kalulhatian ng Panginoong Hesus ay nasa Ama? Nakinunuhay niya. Bihira pa po sa mga tao dito sa daigdig ang napagmasdan ng bahagi ito ng kasulatan. Marami. Ito yung sasagot doon sa tanong natin, bakit nandun sa Ama ang kalulhatian ng Panginoong Hesus? Bakit wala doon sa mga nakita? Bakit nandun? Kaya tungayan natin bagya ang mga bahagi ng kasulatan. Brother, magagandang bahagi ng kasulatan ito na magpapahayag yung kalulhatian ng Panginoong Hesus. Isa sa mga makakalimutan natin dito sa bahagi ito ng kasulatan ay yung kung saan talaga galing ang Panginoong Hesus. Yung kalulhatian na tinukuha ng Panginoong Hesus sa Ama ay magkakayang sapat kung saan talaga galing ang Panginoong Hesus. Kaya sige po,
Alam niyo ba kung saan galing ang tao? Para mabigyan natin ng linaw. Saan po niyo alam na bahagi? Nasa Genesis 8, verse 1, chapter 1, hanggang sa chapter 2, 7 and 8, na ang tao ay galing sa alabok. Ang daw beauty, walang pag-aanilangan. Aminado tayo yan. At dahil sa galing siya sa alabok, babalik at babalik siya sa alabok. Hindi dahil sa yung gravity. Ang ganyan. Ang sinasabi ng ilan, ang gravity, ang dahilan kung bakit itong mukhang ito ay bumababa. Ang mga talukap ng mata ay bumababa. Yung skin natin bumabagsak pababa. Dahil yung sinasabi nila ay dahil sa gravity. Ngunit sinasabi ng banal na kasulatan, ito ay dahil ang tao ay galing sa amin. Amen? So, kaya nasunyapan po natin. Dahil kapanghatian ni Jesus na nasa amay maghahayag kung sino, kung saan galing si Jesus. Verse 8 ng chapter 17, let us read. Pagkanitoon ng Diyos, nabuhay pa po tayo, babalikan natin ang chapter 17 next Sunday. Sinasabi ng Panginoong Jesus tungkol sa kanyang panalangin sa Ama ay ganito, for I have given unto them the words which I was given to me. Binigay mo ang doctrine ay binigay mo po sa akin. Binigay ko sa kanila ang sinasabi ni Jesus sa Ama. Binigay niya sa mga alagad. For I have given unto them the words which thou gavest me. At ang resulta nito sinasabi ni Jesus ay, they have received them. Tinanggap naman ng apostol. And, ito, dito tayo susuya. Verse 8. And have known surely that I came out from thee. At sigurado sila, alam nila na ako ay galing sa iyo. And they have received them and have known surely. Alam natin the word surely. Amen? Ano ba ito, sir? Part of the speech. Ano ito? Yung defying word. Adverb. Modifies the verb. Tama ba? And also modify the adverb. And it says this, and have known surely that I came out from thee. Sigurado ng mga apostol. Sigurado rin ang Panginoong Jesus. Kaya sinasabi niya sa Ama, and I have known surely that I came out from thee. And they have believed that thou didst send me. Nakakil ba ito? Nandun po ba? Dilingon pa ako. Nasa verse 8. For I have given unto them thy words, when thou givest me. And they have received them, the word, and have known surely. Alam nila, sigurado nila, tanggap nila, that I came out from thee. Pagkatapos noon, na napagtanto ng mga apostol, na si Jesus ay galing sa Kanya, galing sa Ama, meron pa, and they have believed that thou didst send me. Brethren, tignan natin. Yung paniniwala nila na si Jesus ay galing sa Ama, at ang paniniwala nilang si Jesus ay sinugo ng Ama, ay magkaiba po ito. Ano po? Dahil marami kayong naririnig na mga katuruan, kung kayo naririnig at nunood, yung sinugo ako ay parehas doon sa galing ako sa Ama. Yun ay sa ibang pananaw. Ngunit pagka binasa mo ito, pupunta tayo sa tinatawag natin grammatical interpretation. Magkaiba po ang ibig sabihin nung pinaniniwalaan nila akong galing sa iyo at naniniwala sila na ako ay sinugo mo. Kaya magkaiba itong galing siya sa Ama at sinugo siya ng Ama. Nakukuhan po niyo ito? Aliwanag ko ng konti.
Bakit magkaiba yan, Pastor? Hindi ba dalawa yan? O hindi ba isa lamang yan? Magkaiba po yan. Dahil doon sa tinatawag nating ilan yung part of the speech natin, Sir? 8? Anong tawag dito sa the word and? Anong part of the speech po yan? Conjunction. Because of the conjunction. Alam natin na ang conjunction, siya itong tinatawag nating and. At yung and na ito, i-connect yung mga words, i-connect yung mga grupo ng mga salita, at ito ang nagbibigay ito ng kaibahan. Tama ba yun, sir? Ay masasabi kong mabuti ito at masisilip natin mabuti na sinasabi naniniwala sila na ako'y galing sa iyo at naniniwala sila na ako ay sinubog mo. Kaya magkaiba po ito dahil doon sa conjunction na and. Right? Tama? O, magpapatuloy po tayo. Tignan natin kung anong magagawa nitong pag-aaral natin. Kung bakit nandoon yung glory ng Panginoon Yesus. Sapagkat, una, dito kung bakit nandoon yung paluhatian ng Panginoong Jesus, hindi niya ito hinihingi sa mga angin, o sa mga hayop, o sa sino mang tao. Hindi niya ito hiningi sa mga alagad, o sa mga propeta man. Hinihingi niya doon sa Ama. Bakit? Sapagkat galing siya sa Ama. Alam mo natin, Pastor, paano nga yan? Parang naguguluhan ako. Tama po. Kaya pasyalan natin ang mga bahagi ng kasulatan na napakagandang mga places ito para mapagtanto natin na ang anak pala, the Son, the Holy Spirit. At tinawag ko itong light of truth. Ito ay light. Ito ay light. Ito ay light ng katotohanan. Light of truth. The Father, the Son, and the Holy Spirit. The Godhead. Three in person. Yung kanta natin, naalala nyo kanina? Godhead. Ang pagka-Diyos ng Diyos ay tatlo ang kanyang katauhan. Kaya ito yung logo natin, yung nandyan. Ang Father, Son, Holy Spirit. Ito po siya. Tignan natin, ito ang binubuo ng Diyos, right? Kuha niyo? Ito ang binubuo ng Diyos. Ang paniniwala po natin ay sa isang Diyos, tatlo ang kanyang katauhan. Right? Tatlo ang kanyang katauhan. Oh, iba ito. Iba ito. Ito, nang nagkatawang tao ito, iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos. Amen? Ito yung nagkatawang tao, hindi ito, hindi ito. At ito, hindi siya. At ito, hindi ito. At vice versa, tatlo talaga ang katauhan ng Diyos. Lumalabas diyan sa Bible. Ngayon ito, nung ipinanganak, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Kaya anong si Jesus ay nandito sa lupa, hindi siya Diyos. Walang 0% siya. Buong tao si Jesus. Wala ang kanyang pagka-Diyos. Ang kanyang kalwalhatian bilang isang Diyos ay nasa Ama. Bakit nasa Ama? Bakit wala sa Holy Spirit? Sapagkat yung Holy Spirit, 30 years na si Jesus ay nasa lupa. 30 years na si Jesus ay nasa lupa. At yung Holy Spirit na kay Jesus ng 30 years. Ang natitira, ang Ama ang nasa langit at ang dalawa ay nasa lupa. Dahil sa Lucas chapter 4 verse 4, kung na mistaken, chapter 4 verse 18, the Father hath anointed me with His Spirit. Nasa akin ang banal na Espiritu. Kinasiyahan ako ng Ama ng kanyang Espiritu. Nasa akin ang banal na Espiritu.
Amen? At yun ang sinasabi ng mga apostol. Sa chapter 10, mababasa nyo doon ng gawa. Yun ang message ni Peter kay Cornelius na ang Holy Spirit ay na kay Kristo Jesus. Wala sa tao noon. Amen? Na kay Kristo Jesus ang Holy Spirit 30 years. Dahil 30 years si Jesus. At 33 years siyang nagano siya. 33 years po siya nabuhay dito sa daigdig. 30 nung nagsimulang nag-preach si Christ, 33 nung siya ay namatay, kaya 33 din ang ministry ni Christ dito sa daigdig. Nung siya ay bata, hanggang so siya nag-preach, 30 years old siya nung nag-start. At ang banal na Espiritu ay nagsimula kay Kristo Jesus nung siya ay babautismuhan doon sa Ilog Jordan. At magmula doon, si Jesus nasa kanyang banal na Espiritu. Kaya kinakailangan sinasabi ni Jesus sa gabing ito, ay kailangan pumunta ako roon, dahil pagka hindi ako pumunta roon, pagka hindi ako namatay, ang banal na Espiritu hindi darating sa inyo. Kaya nung namatay siya, ang banal na Espiritu ay dumating. Doon sa araw ng Pentecost, chapter 2 ng gawa, dumating ang banal na Espiritu. Galing doon sa langit. Bakit galing doon sa langit? Sapagkat si Jesus ay pumunta sa langit. At ang banal na Espiritu roon ay pumunta na rin sa langit. Ngunit nung mabautismuhan ang mga alagad sa chapter 2 ng gawa, ang banal na Espiritu ay galing sa langit sa chapter 2. Ito ay dumadagundong na bumibiyagi ang banal na Espiritu. Right? At mula noon, sa panahon ng mga apostol, hanggang sa ngayon, ang banal na Espiritu wala sa langit. Nasa mga mananampalataya. At maaalis lamang ang banal na Espiritu pagka iraratyo ng Diyos ang Iglesia. Dahil siya ang maglilipat ng mga mananampalataya ito. Mga mananampalataya na nasa buong daigdig, siya ang maglilipat puntang langit, yung banal na Espiritu. Tandaan natin, brethren, galing siya sa Diyos. Nakukuha niyo ito natanggal ito. 33 years old. O 33 years, nasa lupa si Jesus. At ang mensahe niya noon, dapat paniwalaan, naggaling siya sa Diyos. Hindi galing sa anghel ang kanyang likas. Hindi galing sa alam mo siya. Naiintindihan niyo, galing siya sa Diyos. Kaya naman masasabi natin, Diyos Jesus. Naniniwala sila ang sinasabi ni Jesus sa verse 8, naggaling ako sa iyo. At iba yung naniniwala din sila na sinugo mo ako. Iba ito. Ito ang pinagpipilit ng mga iglesia ni Kristo na sugo lang si Jesus. Hindi. Pagka binuksan nyo yung isip nyo doon, sa bahagi ng kasulatan na yan, galing siya sa Diyos. Di ba clear na ito sa atin? Hindi siya galing doon sa yung rubber tree. Yung goma galing sa rubber tree. Rubber tree ba tawag doon? Yung mga gulong galing doon sa tree na ito. Kung kanya yung sinasabi ko, si Jesus ay galing sa Diyos. Galing siya sa Ama. Parang hindi niya ako naiintindihan. Hindi siya galing sa Ama. Galing siya dito. Sa isang Diyos, doon siya galing. Tignan niyo yung kanyang mga mensahe noong unang panahon. Hindi sila naniniwala na si Jesus siya yung Messiah. Buti pa yung bulag sa chapter 9 ng John. Naniniwala siya. Basta ang sinasabi niya ay, kilala mo ba yung magpagaling sa'yo? Hindi ko siya kilala. Basta ang alam ko ay pinagaling na ako. Bakit? Hindi niyo ba alam kung saan siya galing? Ang sabi ng bulag. Hindi namin alam kung saan siya galing. Ito'y tumutukoy sa spiritual na aspeto ng Panginoon. Bagpasan din natin. Dahil makalagang bagay, yung pinaniwalaan ng mga apostol, naniniwala sila na galing siya
sa Diyos. Chapter 9, John chapter 9, verse 29. We know that God is speaking to Moses. We know that God is speaking to Moses. Ngunit ang tao ito, walang iba si Jesus ang kanilang tinutukoy. Ang tinutukoy ng mga eskribaa at ang mga Pariseo ay si Jesus. We know not from whence He is. Hindi namin alam kung saan galing ang tao ito. Ang sinasabi naman ng bulag na nakakita, at ang sagot ng bulag, and man answered and said unto them, ito nga ang nakakamangong bagay, sabi niya. Ito nga ang kagila-gilagalas na bagay. Why there is a man who knows things that you know not from whence he is. Ito yung kamangha-mangha, hindi nyo alam kung saan siya galing. Pinag-uusapan talaga kung saan galing si Jesus. Maraming nakakaalam na si Jesus ay galing sa langit. Pero ang sinabi ni Jesus kay Nicodemus sa verse 14 ng chapter 3, walang taong galing sa langit na nakatawang tao. Walang tao na galing sa langit na nakatawang tao. Ako lang. Anong ibig sabihin, Pastor? Walang taong galing sa langit, ako lang na nakatawang tao. Ano yun, Pastor? Dahil ang tao ay galing sa labok. Walang tao dito sa digdig na galing sa langit. Amen? Galing lahat sa alabok yan. Si Eva ay naggaling sa alabok. Lahat-lahat ay galing sa alabok. Walang taong galing doon sa langit. Ako lang sabi ni Jesus kay Nicodemus. Amen? Kung tao ay galing dito papunta roon, oo, meron. Marami. Si Enoch, si Elijah, galing dito papunta roon. Ngunit, kung galing doon at papunta rito, para ipanganak, walang ganong tao, si Jesus na. At ang pinanggalingan nito ay ito. Kaya pinipilit ng mga tao noon, ngunit very plainly, napaka-accurate ang katuruan ni Jesus na sabi niya, pinipilit nila, sabihin mo na kasi ang totoo, huwag ka nang paligoy-ligoy pa doon sa iyong mga katuruan, kung saan ka talaga galing. Sabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko naman niya sa inyo ng malinaw, pero hindi kayo naniniwala na galing siya sa Diyos. Iba yung sinugo siya ng Diyos. Ibang pag-uusapan niya. Kundi ang pag-uusapan natin, yung character ng Diyos, yung nature ng Diyos, yung pagka-Diyos ni Jesus, ang tinutukoy niya dito. Let me read. 15 verse 26, babasahin natin. Yan ang mga yan may susulat natin. Chapter 5 ng John. Unahin nga natin yung chapter 5 ng John. Chapter 5 ng John, verse 23. Meron kaya tayo mapupulot dito. That all men should honor the Son. Lahat ng tao dapat luwalhatiin ang anak. Even as they honor the Father, he that honoreth not the Son honoreth not the Father, which hath sent him. Ang pagluwal siya ka-equal. Ano po? Ngayon po'y sinasabi niya muli dito sa may 8:14 ng John. Ang aklat ng John ang nagpapatunay ng pagka-Diyos ni Jesus. Ito lamang ang aklat na ito na sumusuplay ng napakarami tungkol dito sa kaluwalhati ang ito na sinasabi ni Jesus na nasa Ama. Dahil ang kaluwalhati ang ito na nasa Ama ay nagpapatunay kung saan siya galing at kung sino talaga si Jesus. John 8, anong verse mo tayo? 14? Ito po yung message tungkol doon sa kung saan siya galing. Chapter 8, verse 14, Jesus answered and said unto them, though I bear record of myself, yet my record is true. For I know
Kung magpapatutuo man ako kung sino ako, ang patutuo ko ay totoo. Bakit totoo? Sapagkat alam ko kung saan ako galing. Amen? Alam niya kung saan siya galing. Hindi siya galing sa kalabaw. Hindi siya galing sa alam. Hindi siya galing sa angin. Galing siya sa Diyos. Ang alam natin, pagkagaling siya sa Diyos, galing siya sa langit. Ano po? Ganun lang. Pagka sinabi mong galing siya sa Diyos, ilang kataong-tao lang siya. Ganun lang. Pero hindi natin alam. Yung salitang ito, yung sinasabi niya kung sino talaga siya. Isa siya sa miyembro, sa 3 miyembro ng persona ng Diyos. At ang tawag sa pangalawang persona ng Diyos ay Son of God. Tinawag siyang Son of God ng Bible. Hindi dahil sa meron siyang ama, hindi dahil sa siya ay pinanganak. Hindi, ang tawag sa kanya ay Son of God. Let me read again in verse 9, chapter 9 of John 29. Chapter 9, verse 29. Ito ulit yung sinasabi noong pulubi. At saka yung mga Pharisees. We know that God speak to Moses. Ngunit ang taong ito, hindi namin alam kung saan siya galing. Verse 30, sumagot naman yung bulag na nakakita. Sinasabi, ito nga, itong bagay na itong nakakabanga. Hindi nyo alam kung saan siya galing. Yan ang maring sinasabi ng bulag. Punta ka natin na chapter 10 na mensahe ni Jesus sa mga tao. Chapter 10, verse 24. Ganito sinasabi ng Panginoong Jesus, malinaw ang kanyang pagtuturo. Verse 24. Then came the Jews round about him. Pinalibutan nila si Jesus. At sinasabi nila sa Panginoong Jesus, hanggang kailan mo kami binibigyan ng pag-alinlangan? Kung ikaw si Kristo, sabihin mo ng malinaw, thou be the Christ, tell us plainly. Jesus answered them, I told you. Inya bilhin na. Pinasabi ko naman sa inyo, hindi kayo naniniwala na siya yung Kristo. At ang paniniwalang siya ang Kristo, at ang paniniwalang siya yung Messiah, pag kayo mawawala, Christ. Sa Hebrew ay Messiah. Sa Greek ay Christ o Christus. At ang hinihintay nilang Messiah o Kristo ay ang sanggap, ang pangalawang persona ng Diyos sa kanilang hihingi. Kaya ang tanong, magsalita ka na ng malinaw kung ikaw si Kristo. Sinabi ko naman sa inyo noon pa, pero hindi kayo naniniwala. Pero bago naghiwalay ang Panginoon at ang mga apostol, ito ang deklarasyon ng mga apostol sa 16:27. Ang huling gabi ng apostol na ito sa piling ni Jesus. 27. At ang sinasabi ni Jesus sa kanila ay ganito, for the Father himself love you, mahal kayo ng Ama. Ay mga alagad ko, mahal kayo ng Ama. Bakit? Ang sabi ni Jesus, for the Father himself loved you. Ang dahilan, because you have loved me. Ang dahilan ay minakal kasi niyo ako at believe that I came out from God. Naniniwala kayo na galing ako sa Diyos. Sana nakukuha na niya ako. Si Jesus galing sa Diyos. Amen? Kaya siya ay Diyos. Sapagkat naniniwala kayong came out, the word came out. The same nature, the same glory, and the same characters ng Diyos ito. Kaya came out ito. Hindi tumutukoy ito ng lugar. Amen? Hindi tumutukoy ito na sinubi siya ng Ama. Tumutukoy kung sino si Jesus. Siya pala ay galing sa Diyos. 27, for the Father himself loved you because you have loved me and have believed that I came out from God. 28, I came from
from the Father. Galing ako sa Ama. Hindi siya galing sa anghel. Hindi siya galing sa anumang nilikha. Sana mo daw iintindihan natin. Clear na ba tayo? And then, it says here, kaya nung sinasabi ng Panginoong Hesus, dahil naniniwala sila na galing siya sa Diyos. Hindi siya galing sa tao. Malinaw na ang iyong pananalita sa amin. Clear na, clear ito sa kanila, brethren. So verse 28, verse 29, His disciples said unto him, Look, hindi ka na nagsasalita sa amin ng parabulo. Napakalinaw ang iyong mga sinasabi sa amin. Verse 30, naniniwala kami ngayon, yung gabing yun, now are we sure that thou knowest all things. Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Pero naniniwala kami, alam mo ang lahat ng bagay. Now we are sure that thou knowest all things. And hindi na wala na sa amin ang magtanong kung ano yung sinasabi mo. Kasi plain sa amin. Nasusundan niyo ako, brethren? Wala na sa amin ang magtatanong ng ano yan, ano ito. Kasi plain. Naiintindihan na talaga namin ang mga sinasabi mo. At naniniwala kami na alam mo pala ang lahat ng bagay. Now, are we sure that thou knowest all things? And leadest not that anyone should ask thee. At dahil dito, sa malinaw at naiintindihan namin, at tinatanggap namin, dahil sa mga bagay na ito, by this, we believe that thou comest forth from God. See that? Naniniwala kaming galing ka sa Diyos. Si Jesus, kung bakit kinukuha niya ang kanyang kakalahatian, kung bakit nandoon sa Ama, sapagkat galing siya sa Diyos. Siya pala kasi ay Diyos. Kaya sinasabi niya sa 17 ng verse 8, naniniwala sila. Sigurado silang naniniwala na galing ako sa iyo. Iba yun, nung galing siya. Hindi siya galing sa langit. Hindi siya yung sinugo, kundi galing siya sa Diyos. Clear na po tayo, brethren? Kaya nandoon ang kalwalhatian dahil galing yun siya sa Diyos. Diyos si Jesus, brethren. Huwag kayong mag-alala. Sana'y maging katulad natin ang mga naunang mananampalataya, katulad ng mga apostol, na sigurado tayo. Walang pag-aalinlangan na yung si Jesus ay Diyos. Sa iisang Diyos, tatlo ang kanyang katauhan. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu. Hindi ito nilikha ng sino mang theologians ang katuruan ito. Sapagkat ito ang katuruan ng mga Hudyo. Hinihintay nila ang pangalawang persona na magkatawang tao. At naniniwala sila na ang pangalawang persona ay galing sa Diyos. Brethren, ito ang iniwan ko sa inyo, na maging katulad sana natin ang mga naunang mananampalataya na nagpapahayag ng mga kasiguraduhang tiwala nila kay Jesus. Sinasabi ni Jesus sa Ama, naniniwala sila sa akin, nagaling ako sa iyo. Dahil sinasabi ng mga apostol kay Jesus, naniniwala kami, nagaling ka sa Diyos. Kaya naman kung sila noon ay nakumbinsi ng Panginoong Jesus, noong siya ay nabubuhay dito sa daigdig, hindi kaya maaaring makumbinsi tayo na si Jesus. Kaya nandun ang kanyang kalwalhatian, ay galing siya sa Diyos. Amen? Napakatibay ang kanilang mga paniniwala, brethren. Ang kalwalhatian na yun na kinukuha niya ay nasa Ama lamang. Hindi galing ito sa anumang bagay dito sa daigdig. Kaya sapat, brethren, sa akin, sapat ang bagay na ito. Katulad ng mga apostol, ang kanilang pagkakilala sa Panginoong Jesus na si Jesus ay galing sa Diyos. Dahil isa siyang Diyos.
Ito ang dahilan kung bakit na-overcome nila ang takot nila dito sa daigdig. Will you please help me the word overcome? Napagtagumpayan nila ang daigdig sa kanilang pagpapatuloy, sa kanilang paglilingkod, sa napakahirap nilang kalagayan. Nakataya ang kanilang mga material na bagay, ang kanilang mga physical na kalagayan. Ang kanilang buhay ay nakataya. Ngunit dahil sigurado sila na ang kanilang pinaglilingkuran ay ang Diyos na si Jesus. Napagtagumpayan nila ang mga takot na ito, brother. Kung napagtagumpayan nila ito, dahil sa sigurado sila doon sa kanilang sinasampalatayanan at pinaglilingkuran, hindi pa dapat din tayo ay maging sigurado. Para makapagpatuloy tayo at matapos natin yung napakaliit na trabaho natin. Sinasabi ni Apostol Pablo, na katulad ng mga alagad din, sinasabi niya tinawag ako dahil dito. At nagpapatuloy ako. Napagtagumpayan ko ang mga hirap na ito. Magiging mga steps natin. Iti Lucano, dagito'y kumanga tugot, dagiti apostol. Dagiti tugot na pamati, may papankin na ako Isus. Kung tayo kumamad ka, balin, na tugot tayo. So, surutan tayo, dagiti tugot daw. At ang sinasabi niya dito for that, verse 12, for that because I also suffered these things. Naghihirap ako sa mga bagay na ito dahil dito. Gano'n pa man hindi ako nag-iiyak sa mga bagay na kahirapan na yan. But I know whom I believe. Kilala ko ang ating sinasampalatayanan. Kilala niya si Jesus na tumawag sa kanya, brother. Kaya naman, ang mga aklat ni Pablo ay napakaliwanag. Natapos ni Pablo ang kanyang mga gawain. Dahil hindi siya nag-aalinlangan. Kundi patuloy na ito'y ibinubunyag kung sino si Jesus. Ang kalwalhatian ni Jesus na nagpapatunay na nandun sa Ama ay gano'n siya sa Diyos. Tiyakin lang natin, brethren, dahil kung hindi maging sapat yung ating knowledge about Jesus Christ, hindi magiging sapat ang makalakas natin para tumayo tayo hanggang sa makatapos tayo. Yayanagin ka ng mga pagyayaring hindi mo kayang tanggapin. Yayanagin ka ng mga balitang hindi napapatunayan yung pababagsin nila. Ngunit kung kilala natin si Jesus, walang pagbagsak. Pero ipagpasigurado ko sa inyo, hihina tayo. Ngunit hindi tayo babagsak. Darating na ayaw natin, ngunit hindi tayo babagsak ni Grand. Dumarating mga kahinaan sapagkat ang Diyos lang ang walang kahinaan. Ngunit magpapatuloy tayo katulad ng mga Kristo. Dahil alam nila kung sino si Jesus. Kung bakit nandoon ang kalwalhatian ni Jesus. Sapagkat doon siya galing. Mapapagtagumpayan na natin ang lahat. Sana makumbinsin din natin ang ating mga sarili, brethren. Magkaroon din tayo ng strong. Magkaroon tayo ng isang matibay na ebidensya sa ating puso na katulad ng mga apostol. Now we are known and we believe that you came forth from God. Si Jesus ay tunay ng Diyos. Brother. Kaya naman, brethren, huwag kayong titigil. Huwag kayong titigil na magbasa ng Biblia, ng Bible. Huwag kayong titigil na makinig ng salita ng Diyos. Magpapatuloy tayo para makilala natin ang ating pinaglilingkuran si Jesus. Yun ang papabalan sa atin. Yung tumawag sa atin. Magpapatuloy tayo sa kaalamang ito kung sino si Jesus sa ating buhay. Sure tayo. Si Jesus ay Diyos. Let us go. Sabay ka, Ama, mula sa langit. Dahil po sa iyong salita ay napapagtanggol po namin ang aming sinasampalatayanan. Tinawag mo po kami sa magitan ni Kristo Jesus. At ang Jesus na ito ay Diyos namin. Naniniwala kami, O Diyos, na nasa langit, na may tatlong katauhan ka na nagpapagalaw po sa amin. Nagbibigay sa amin ng tagumpay. Salamat po, Diyos. Kakaunti lamang po ang aming buhay dito sa Lipid. Kaya naman po,
Sinasamantala po namin ang mga pagkakataong makilala pa ng lubos sa iyong pagkalimos. Kikilalanin ka namin, Ama. Kikilalanin namin, Ama, at ang banal na Espiritu. Sapagkat ito ang iyong kabuuan. Sapagkat ito kami naglilingkod. Salamat po Diyos sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.